Magandang araw mga kababayan. Welcome back dito sa AJ Commentaries. Kamusta po kayo? Muli po tayo mag-usap-usap patungkol sa mga bagong kaganapan sa mundo ng politika sa Pilipinas, sa mundo ng gobyerno. At ngayon po ay araw ng 14, no? June 14, 2026. Sana po kayo nasa maayos na kalagayan. Pero bago po tayo magsimula, sana po kayo po ay mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Marami po tayong nai-post na videos ng mga nakaraan. Pinaliwanag natin yung mga punto sa impeachment trial, yung mga napapaloob na inaasahan natin na mangyayari sa impeachment trial. Ganon din sa kinakasangkot ng kaso ni Senator Jinggoy Estrada at iba pang mga maraming naging mga pangyayari sa iba't ibang mga nanunungkulan sa Senado. Pero ngayon po, mainit-init pa yung videong inilabas ni Senator Joel Villanueva sa kanilang kongregasyon. Yun po ang magandang pag-usapan natin ngayon. Umpisahan po natin sa tanong na ano po ang tingin ninyo sa sitwasyon ni Senator Joel Villanueva? Kung siya po ay opisyal na tatalon para sa bagong mayorya o magpapaiwan sa grupo nila Cayetano, ano po kaya ang implikasyon nun? Ano pong tingin ninyo? Pero susubukan ko pong ipaliwanag yung aking punto patungkol dyan. Ngayon po, marami pong nakapanood ng video na nilabas niya at sinasabi niya doon, kumbaga ang punto niya doon ayaw na niya ng pagkakabahabahagi, ayaw na niya ng puro away, dapat unahin daw ang kapakanan ng taong bayan dahil yung sagradong tungkulin nila napapabayaan bilang mga senador. Matatandaan po natin, kabilang po siya sa hindi dumalo ng 3 sesyon sa Senado. Kabilang po si Senator Joel Villanueva sa grupo nila Alan Cayetano na piniling huwag dumalo sa sesyon at pinili nila na imbis na gawin ang kanilang trabaho at magpasa ng mga batas ay mas minabuti nilang hindi ito harapin. Si Senator Joel Villanueva din po ay nahaharap kasi kasama po siya sa mga pangalan na nasa listahan ng Blue Ribbon Chairman Report ni Senator Ping Lacson para sa flood control anomaly, na kasama po siya dyan na di umani nakatanggap ng pera. Pero yan po ay hindi pa conviction, no? Hindi pa nga siya nakakasuhan Kumbaga parang recommendation pa lang yan para kasuhan siya. Kung may probable cause na makikita, mayroong strong case para sa kanya, makakasuhan po siya. Pero bakit po natin nababanggit yun? Yung po yung mga nakaraan, yung po yung mga nangyari sa mga nakalipas na buwan, linggo, araw, kung saan si Senator Joel Villanueva ay napunta nga sa gitna ng anomalya ng flood control. At nung napasama naman siya sa grupo nila Alan Cayetano, nung sila ay nakapagluklok ng Senate President sa katauhan ni Senator Alan Cayetano, napabilang siya sa mga senador na talaga namang pinutakte ng bashing sa social media dahil doon sa mga nangyaring hindi inaasahan sa Senado. Sa loob ng 3 linggo ay gumuho talaga ang reputasyon ng Senado at naging parte siya ng grupong yon na nasisisi. Ngayon, kung may change of heart, dapat po ba tanggapin? Dapat po, lahat po ng tao nagkakamali. At malinaw din naman, kahit tumalon kayo ng bakod, yung mga senador, ang kaso ay mananatili kung talagang kayo ay may makitaan ng probable cause. Wala naman yun sa connection sa pagtalon. Ang kinagtatao nga lang, nung tumalon si Loren Legarda, binawi ang affidavit ng mga testigo nila Marcoleta. Yun naman ang kaduda-duda. Pero ngayon po yung sinasabi ni Joel Villanueva na tama na daw ang awayan, tayo magtrabaho na kung baga tutusin at handa siya. We will be there, sabi niya. Handa siyang dumalo kung sakasakaling magpatawag ng special session ang Pangulo ng Pilipinas na si Presidente Bongbong Marcos. Ano po mangyayari pag nagpatawag siya ng special session? Alam na po natin ang mangyayari doon. Syempre po, official na magkakaroon ng quorum. Lalagpas na po sila di ba? Magkaka-13 na sila. Siya nga po yung pang-13. Kung boboto man siya, pabor sa magiging panukhala ng mayorya ngayon, na iluklok si Sherwin Gatchalian, hindi natin alam. Pero bagamat hindi siya bumoto,
madadaig pa rin ng 12 yung bilang niyang isa. Kaya opisyal, masasabi natin sa araw na yon, kapag nagkaroon ng special session ang Senado, sa araw na yon, dahil pag dumalo na si Senator Joel Villanueva, magkakaroon na ng opisyal na quorum, opisyal na ring mailuluklok ang sino mang gugustuhin ng mayorya. Na sa pagkakataong ito, ang alam natin ay si Senator Sherwin Gatchalian nga. At magagawa rin nila pagbotohan yung nabago nilang rules na pwede na sila mag-elect ng presiding officer para sa impeachment trial, pwera na lang kung ang nililitis ay ang presidente. Kasi po sa mga nakaraang panuntunan, alituntunin ng Senado, ang dapat pumamuno o presiding officer ay dapat yung Senate President. Pero binago nga po nila yan ng June 3, nag-motion sila at wala namang nag-object dahil nga puro sila yung nandun yung 12. Wala namang dumalo dun na kalaban wala sila Cayetano. Pero ganun pa man, kapag nagkaroon na po ng quorum, dahil 13 na sila, ang nakikita po natin yan ay opisyal na maitatawid yan, opisyal na maihahalal ang mga gusto nilang ilahalal sa iba't ibang posisyon, baging sa mga committee chairmanship, at ganoon din, yung mga trabahong napinbin dahil 3 araw hindi nagpakita, nag-boycott ang grupo ni Cayetano, magagawa na po yan ng paraan para maipasa dahil nalalapit na rin po ang SONA, marami pong nabinbin, maraming mga panukala na dapat natapos na pero naipit dahil sa bangayan. At yun din siguro yung nakita ni Senator Joel Villanueva. Dahil sa gulo sa Senado, maraming naaapektuhan. Marami pong mga tao, maging ang mga generals na buong buhay na nagtrabaho at tapos na yung kanilang proseso, sila ay i-confirm na lang ata, hindi pa na nangyari dahil doon nga sa pagbaboycott ng grupo nila Cayetano. Siguro lahat ng yon naisip ni Senator Joel Villanueva at patong na rin doon yung kanilang congregation ng mga tao, mga kumakausap sa kanya, kanyang mga pamilya siguro, ang mga kaibigan, na siguro nag-self-reflect siya. Nasaan ba siya talaga ngayon? Nasa tama ba siya? Nasa mali siya? Kayo po mga kababayan, ano tingin ninyo? Ang tingin ko po kasi, at personal ko po itong opinion, ang tingin ko po tama ang ginawa niyang desisyon. Kasi kung napunta man siya doon sa grupong yun at napatunayan na, nalaman niya, napatunayan naman niya na nalilihis, hindi naman po masama na kumambyo at pumunta sa tama. Ngayon, kung pupunta man siya sa mayorya, hindi natin alam. Ang alam lang natin, yung sinabi niya na handa siyang dumalo pag nagkaroon ng special session. Na ang ibig sabihin, magkakaroon ng quorum pag dumalo yung 12. Si Senator Jesus Escudero ang nauna, subalit sinasabi naman niya, siya ay walang pinipiling grupo. Senado ang pinipili niya. Pwede rin gawin yun ni Senator Joel Villanueva. Kasi ganun din naman, kakasuhan din naman sila kung talagang dapat silang kasuhan. Ang pinupunto lang natin, dahil sa ginawa nila, may mga trabahong magagawa. May mga taong hindi maiipit. May mga batas na maipapasa na makakatulong sa sambayan ng Pilipino dahil siya na rin nagsabi, marami tayong kinakaharap. Maraming mga pagtaas ng presyo, hindi lang po yun sa Pilipinas, sa buong mundo yun. Maging ang gas dahil sa nangyayaring gyera sa Iran. At marami pang iba na kailangan pagtuunan ng pansin bago ang nangyayaring mga bangayan sa Senado. Siguro lahat ng yon naisip niya. Lahat ng yon nagnilay-nilay siguro siya. Pinagdasal niyang maigi yan. Alam naman natin si Senator Joel Villanueva ay parte ng isang kongregasyong malaki sa pamumuno ng kanyang ama, si Congressman Villanueva. So malinaw na sa ginawa niyang yan, malinaw na lalaki ang ugong-ugong at balita, nakakalas na siya at iiwan na niya ang grupo ni Cayetano. Sabi ng iba, tanga na lang daw po ang hindi makakaintindi na yun ang ibig sabihin ng pagdalo niya sa sesyon. Alam niyo po ang paniniwala natin, yung totoo na ang pagdalo niya sa sesyon, sa special session, ay magbibigay ng puwang para maging opisyal na maging Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Subalit naniniwala rin tayo, hindi nangangahulugan na pwedeng na basta-basta sasama sa mayorya si Joel Villanueva. Maaari naman siya mag-abstain o manatiling mag-isa, independent, para wala siyang kasamang nag-uumpugan
Yun lang naman po ang ating opinion. Pero dahil doon, dahil sa ginawa niyang pagdidesisyon, bagamat medyo para sa atin, sana nung mga bandang 3 araw, imbis na hindi siya dumalo, sana dumalo na lang siya. Pero tapos na yun, sa ginawa niyang yan, napakalaking pasasalamat natin kay Senator Joel Villanueva para naman may magawa na ang Senado, hindi maipit, hindi mabarahan, hindi maharangan ang mga dapat nilang maipatupad. Yan po ang ating komentaryo ngayon at maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang dito po muna sa AJ Commentary. Sana po kayo bumalik, sana po kayo mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Marami pong salamat mga kababayan.